siya'y ating kawitan. Alleluia, Amen. Kahit na tayo ay dumaranas ng pagsubok mga paghihirap, tayo ay lagi niyang hinihinga, tulong niya'y nakakaangkat.
Ama naming Yahuwah sa langit, aming Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat. Pinupuri ka ng aming puso. Sinasamba ka ng aming mga kaluluwa. Niluluwalhati po namin, Ama, ang iyo pong banal na pangalang Yahuwah. Salamat po ng maraming marami, Ama. Sumapit na naman sa amin ang araw na ikaw ay aming sasambahin. Sa araw na ito ng Sabat, muli ka naming luluwalhatiin. Pasasalamatan sapagkat sa iyo naggagaling ang lahat. Ikaw ang patuloy na lumilingap sa amin, Ama. Ikaw ang nagkakaloob sa amin ng aming buhay at lakas. Kung kaya't nakatatayo kami sa iyong dakilang harapan dahil sa iyong pag-ibig, dahil sa iyong awa, dahil sa iyong pagpapala. Ama, tanggapin mo po kami. Lumalapit kami sa iyo ng buong pagsisisi sa aming mga kasalanan. Huwag mo po kaming lalayuan, Ama. Ikaw lamang ang tangi naming pag-asa sa buhay na ito. Ikaw ang may hawak ng salita ng buhay na walang hanggan. Kaya kami itinitiwala namin sa iyo ang lahat. Basbasan mo po kami, Ama. Sa aming pag-upo pa lamang kanina, idinulog namin sa iyo ang sarit-sari naming mga suliranin. Wala kaming magagawa sa ganang aming sarili, Ama, kundi ilapit ang lahat at itiwala sa iyo ang lahat. Alam namin, ikaw ang aming Ama, na katulad ng isang mabuting ama ng sambahayan. Ayaw mong sino man sa amin ay mawala. Kaya naman patawarin mong aming mga kasalanan. Inaamin namin, Ama, ang aming mga pagkukulang. Huwag mo nawa kaming papatulan. Mamalagi ang pagpapahinuhod mo sa amin upang mabigyan kami ng pagkakataon na mabago namin ang aming mga sarili. Muli kaming manumbalik sa iyo. Basbasan mo kami sa pagtanggap namin ng iyong mga aral. Isugo mo po ang iyong banal na espiritu sa aming puso na pagkakalooban kami ng karunungan na aming maunawaang lubos ang iyong mga aral na aming tatanggapin ngayon. Panginoon po naming Yahushua HaMashiach, ikaw ang aming hari, ikaw ang aming tagapagligtas, siyang namamagitan sa amin, sa ating Ama. Salamat po sa lahat ng ginawa mong pagpapakasakit, Panginoon. Salamat sa ginawa mong pagtubos sa lahat ng aming mga kasalanan. Naway huwag masayang ang lahat. Makita mo nga ang bawat isa sa amin ay nanunumbalik sa iyo at sa ating Ama. Patuloy ka naming sasambahin at pupurihin habang kami po ay pinagkakalooban mo ng buhay. Ama, muli po, pakibasbasan mo ang mga isinimpang handog ng iyong mga abang lingkod. Naway magamit ito ng iyong banal na assembly sa iba't iba nitong mga pangangailangan, lalo't higit sa pagpapalaganap ng iyong mga aral. Lubos po kaming sumasampalatayang dinirinig mo ang aming mga dalangin ito, sapagkat ang lahat ay amin pong ipinapakiusap sa pangalan po ng aming Panginoong Yahushua HaMashiach, ang aming dakilang tagapagligtas. Amen.
Mga mahal na kapatid, isa pong masagana, mapagpalang araw ng Sabat ang aming ipinahahatid at pagbati sa inyo. Saan mang pong dako kayo ng mundong ito naroroon. Muli po, magpapatuloy tayo sa ating pag-aaral sa mga katangian ng ating Amang Yahuwah. Pinag-aralan natin nung mga nakakaraan, si Yahuwah ay isang mahabagin at mapagpalang Diyos. At ngayon po, ipagpapatuloy natin ano pa po ang isang katangiang inilahad ni Yahuwah tungkol sa kanyang sarili. Pakinggan po natin, muli nating babasahin ang nakasulat sa aklat ng Exodo 34:5-7. Si Yahuwah ay bumaba sa ulap at tumayong kasama niya roon at ipinahayag ang pangalan ni Yahuwah. Si Yahuwah ay nagdaan sa harapan niya at nagpahayag, Yahuwah, Yahuwah, isang Diyos na puspos ng kahabagan at mapagpala, hindi magagalitin, at sagana sa wagas na pag-ibig at katapatan, na nag-iingat ng wagas na pag-ibig para sa libo-libo, nagpapatawad ng kasamaan, ng pagsuway at ng kasalanan, ngunit sa anumang paraan ay hindi ituturing na walang sala ang may sala, na dinadalaw ang kasamaan ng mga ama sa mga anak at sa mga anak ng mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Ang tanong po natin, ano pa ang isang katangiang inilahad ni Yahuwah tungkol sa kanyang sarili, mga kapatid? Ito pong mga talatang ating binasa ay kabilang sa mga ipinahayag ni Yahuwah kay Moises nang ang Israel ay nahulog sa kasalanan nang sambahin nila ang ginintoang guya o baka. Nakasulat po yan sa Kapitulo 32 ng Aklat ng Exodo. Ang binasa natin ngayon ay Kapitulo 34. Sa ating binasa, mga kapatid, na kay Yahuwah ang lahat ng karapatang hatulan kaagad ang Israel sa kanilang ginawa na pagsamba nga doon sa gininto ang guya. Pero sa halip na hatulan, ano po ang ginawa ni Yahuwah? Ihinayag niya sa kanila ang kanyang tipan, ang kanyang pangalan at mga katangian. Ano po ang isa sa kanyang mga katangian? Hindi siya madaling magalit. Siya po ay mapagpahinuhod. At ito po ang ating pag-aaralan ngayon. Sa wikang Ebreo po, mga kapatid, ang salitang ito ay dalawang kataga na pinagsama. Yan po ay ang kataga na erek, na ibig sabihin ay mahaba o pahabain, at apayim, na ang kahulugan ay ilong o butas ng ilong. Kapag pinagsama ay tinatawag po na long of nose. Ang katagang ito, long of nose, sa Biblical Hebrew po ay isang idiom na ang kahulugan ay slow to anger or patient, hindi madaling magalit o mapagpahinuhod. Ito po ay isang metaphor na kung saan ang mahabang ilong, ang kahulugan ay delayed reaction to anger. Ang kabaligtaran naman po ay hot nose, na ang ibig sabihin ay quick, fiery temper o mabilis magalit. Ang pagiging mapagpahinuhod po o hindi madaling magalit
ang siyang natural na likas ng ating Aba Yahuwah. Bakit po mapagparaya o mapagpahinuhod at hindi madaling magalit si Yahuwah? Pakinggan po natin ang nakasaad sa aklat po ng ikalawang Pedro 3, talata po ay 9. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Bakit po mapagparaya o pagpahinuhod at hindi madaling magalit ang ating Amang Yahuwah, mga kapatid? Sapagkat ayaw niya po na mayroong isa man na mapahamak. Napakadakila po ng dahilan kung bakit ang ating Ama ay hindi magagalitin, mapagpahinuhod. Dahil sa siya ay hindi madaling magalit, ano ang nais niyang gawin natin kung tayo ay mahulog sa kasalanan, mga kapatid? Ang sabi ay, lahat magsipagsisi. Hindi siya yung pabigla-bigla, mga kapatid. Nagpapahinuhod siya at naghihintay. Binibigyan ng pagkakataon ang taong nagkasala na magsisi upang makapanumbalik. Ang pagiging mapagpahinuhod po, mga kapatid, ng ating Diyos ay kanyang moral choice. Pinili ni Yahuwah na maging mapagpahinuhod sapagkat ang katangiang ito ay nag-uugat sa kanyang pag-ibig na hindi nagmamaliw. Kaya hindi po siya kakikitaan ng kawalan ng katarungan. Di tulad sa tao, sapagkat dito sa mundo laganap ang kawalan ng katarungan. Na para bang sinasabi nga ng iba, yung batas ay para lang sa mayayaman, yung mga mahihirap, wala. Subalit si Yahuwah, na Diyos ng pag-ibig, ay mahaba ang pagpapahinuhod, mahaba ang pasensya, at siya po ay makatarungan. At dahil sa siya ay hindi madaling magalit, ano ang maaasahang gagawin po ni Yahuwah sa mga nagkakasala? Kasama po ba tayo doon, mga kapatid, sa mga nagkakasala? Opo. Bagamat tayo ay napatawad na nang tayo ay tubusin ni Yahushua sa pamamagitan ng kanyang dugo sa kamatayan sa krus, ganun pa man patuloy pa rin tayong nahuhulog sa kasalanan. Kaya ano po muna ang gagawin ni Yahuwah doon sa mga nagkakasala? Magbibigay siya ng babala upang ang nagkasala ay makapagsisi, hindi siya kaagad nagpapataw ng parusa. Gaano po kadakila o gaano kalawak ang pagpapahinuhod ni Yahuwah? Pakinggan po natin ang kasaysayan ni Jonas 4, talatang 1 hanggang 2. Sumama ang loob ni Jonas dahil sa pagpapatawad ni Yahuwah sa Ninive, at galit na galit siya. Sinabi niya kay Yahuwah nang siya ay manalangin, "O Yahuwah, talagang hindi ako nagkamali nang sabihin ko noong naroon pa ako sa aming lugar, nakaaawaan mo ang mga taga Ninive kung magsisisi sila. Dahil alam ko na mahabagin kang Diyos at mapagmalasakit. Mapagmahal ka at hindi madaling magalit, at handa kang magbago ng isip na hindi na magpadala ng parusa. Yan ang dahilan kung bakit tumakas ako papuntang Tarshish." Ang tanong natin, mga kapatid, gaano kadakila, gaano kalawak
ang pagpapahinuhod ng ating Amang Yahuwah? Napakalawak po. Higit na mas malawak ang kanyang pagpapahinuhod kaysa sa pagpapahinuhod ng tao. Hindi maaring ihambing, mga kapatid. Paano po nahayag ang pagiging mapagpahinuhod ni Yahuwah? Dahil si Yahuwah ay hindi madaling magalit, naligtas po ang Ninive. Ang Ninive ay isang bayang kilala sa immoralidad, pagsamba sa Diyos-Diyusan, kung kaya't ipinasya na noon ni Yahuwah na sila ay lipulin na. Pero ano muna ang kanyang ginawa? Bunga ng kanyang pagpapahinuhod. Isinugo niya si Jonas upang bigyan sila ng babala at pagkakataong maligtas. Dito nga sinalita ni Jonas ang babala na sa katapusan ng 40 araw ay lilipulin sila. Nagsisi po ba ang Ninive? Opo. Sa pangunguna ng hari, nag-ayuno sila. Kung kaya't nagbago ng pasya si Yahuwah. Pero ano ang nangyari matapos magbago ng isip ang at hindi na lilipulin ni Yahuwah ang Ninive? Si Jonas naman ang siyang hayagang nagalit. Bakit po? Sapagkat si Jonas po ay talagang magagalitin. Hot-nose. Hindi tulad ni Yahuwah na hindi madaling magalit, kaya't hindi maaaring ihambing kay Yahuwah. Sino man o anuman, walang maaring ihambing sa pagiging mapagpahinuhod ng ating Ama. Sapagkat siya nga ay long of nose o hindi madaling magalit. Ano po ang layunin ni Yahuwah sa kanyang pagiging mapagpahinuhod? Aklat po ng Roma 2, talata 4. O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Ano po ang layunin ng ating Ama sa kanyang pagiging mapagpahinuhod? Layunin niya po na ang tao ay maakay sa pagsisisi. Kilala si Yahuwah sa pagiging mapagpahinuhod. Paano po ipinakita sa atin ng Biblia ang pagiging mapagpahinuhod ni Yahuwah na sa kabila ng katigasan ng ulo ng bayang Israel, hindi pa rin agad nagalit si Yahuwah? Pakinggan po natin. Habang nang ang Israel ay ilabas sa Ehipto, habang siya ay naglalakbay, ilang ulit silang nagreklamo, nagduda, nagrebelde, hindi po ba? Gayunpaman, si Yahuwah pa rin ang siyang lumingap sa kanila. Nagkaloob sa kanila ng pagkain, yan nga ang mana at yung karne na kailangan nilang kainin, nagpadala ng napakaraming anong ibon yon? Pugo, quail. Siyang nagbigay sa kanila ng tubig, bumukal doon sa bato. Lahat ng kanilang pangangailangan habang naglalakbay sila. Habang patuloy silang nagrereklamo ang Israel, patuloy din silang nililingap ni Yahuwah. Sa panahon po ng mga hukom, ang Israel, yung kanilang mga kasalanan, mga kapatid, paulit-ulit na lang, parang nagiging cycle. Cycle na lang yung kanilang mga kasalanan. Pero anong nangyari? Iniligtas pa rin sila ni Yahuwah. Sa panahon ng mga hari ng Israel, sa kabila po ng pagiging liko ng karamihan sa mga hari,
At laganap pa ang pagsamba sa Diyos-Diyosa noon. Ano ang ginawa? Ano po ang pagpapahinuhod na ipinakita ni Yahuwah? Daang taon niyang ipinagpaliban ang hatol sa kanila. Ganoon po kalawak ang pagpapahinuhod ni Yahuwah. Daang taon. Sa panahon naman ng mga propeta, sa pamamagitan ng mga propetang si Isaias, si Jeremias, si Hosea, at marami pang iba, ano ang mensahe sa kanila ni Yahuwah? Ang mensahe sa kanila, puspos pa rin ng pananabik at pag-ibig, hindi hatol. Nang sila, dahil sa katigasan ng ulo, itinulot sa pagkabihag. Matapos silang parusahan dahil binihag sila ng mga makapangyarihang bansa, ang Babylonia, Assyria, Roma. Matapos silang parusahan, mga kapatid, naglaan pa rin si Yahuwah ng kaunting labi pabalik sa Israel. Yan po ay nakatala sa aklat ng Ezra at Nehemiah. Ano po ang dapat nating maging tugon sa pagpapahinuhod ni Yahuwah? Hindi natin dapat hamakin ito. Sabi sa ating binasa, hinahamak mo ang mga kayamanan, kanyang kabutihan, pagtitiis, pagpapahinuhod. Hindi natin dapat hamakin ang pagpapahinuhod. Yung mga humahamak ay yun lamang pong mga matitigas talaga ang ulo, ayaw magsisi. May babala na sa kanila na dapat nilang pag-isipang mabuti. Ano naman po ang babala? Yung babala sa kanila doon sa mga ayaw magsisi, doon sa mga paulit-ulit na hinahamak ang pagpapahinuhod ni Yahuwah. Aklat po ng Roma 2, talatang 5 hanggang 6. Ngunit dahil matigas ang iyong ulo at ayaw mong magsisi, lalo mong pinapabigat ang parusang igagawad sa iyo sa araw na yon, kung kailan ihahayag ang puot at makatarungang paghatol ng Diyos, sapagkat igagawad niya sa lahat ng tao ang naaayon sa kanilang mga ginawa. Ano po ang babala doon sa mga taong paulit-ulit na hinahamak ang pagpapahinuhod ni Yahuwah? Mga kapatid, bagamat si Yahuwah po ay hindi madaling magalit, hindi ibig sabihin doon na hindi na siya nagagalit. Kailan ihahayag ni Yahuwah ang kanyang kagalitan? Sabi sa ating binasa, sa araw na yon. Ano po yung araw na yon? Na kung saan lilipulin ang mga ayaw magsisi bagkus ay pinagmamatigas pa ang kanilang mga puso. Ito na po ang araw ng paghuhukom, na ayon sa ating binasa ay ihahayag ang puot at makatarungang paghatol ng Diyos. Ito rin yung banggit ng Biblia, mga kapatid, na araw ng pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Ang huling paghatol ni Yahuwah na hindi pa dumarating. Ano po ang gagawin ni Yahuwah bago niya ihayag ang kanyang galit sa mga ayaw magsisi? Ihahayag niya ang kanyang galit ng katubusan or redemptive anger. Ano po ang layunin ng galit na ito ng katubusan o redemptive anger? Ito po ang ilalapat na parusa o disiplina at gagawing pagtutuwid ni Yahuwah na maghahatid sa tao para magsisi at hanapin ang Diyos. Opo, mga kapatid, ganoon kalawak ang pagpapahinuhod ni Yahuwah. Nasa araw na ng kagalitan, subalit ilalapat pa rin niya
ang disiplina at gagawing pagtutuwid doon sa mga tao para magsisi at maghatid sa kanila upang hanapin ang ating Diyos. Ipagpapatuloy po ang ating pag-aaral. Shabbat Shalom mga mahal na kapatid. Sana po nasaan dako man kayo ng mundo ay galak na galak kayo habang pinapakinggan natin, pinag-aaralan natin ang mga katangian ng ating Yahuwah Aba sapagkat napakahalaga po na matutuhan natin ito upang makilala natin siya. Kaya pinag-aaralan natin ay ang hindi pagiging magagalitin ng ating Yahuwah Aba. Yun po ay likas niyang katangian na ang dahilan po bakit hindi siya magagalitin ay binibigyan niya ang tao ng pagkakataon na makapagsisi sa kanilang mga kasalanan sapagkat ayaw niya na sino man ay mapahamak. Kaya mabigat na mabigat man ang mga kasalanan, hindi po hinahatulan kaagad ng ating Yahuwah Aba ng kamatayan. Ang gagawin niya, yung kanyang tinatawag na redemptive anger o redemptive punishment. Yung pong pagpaparusa na makapagpapabago, makapagpapanumbalik dun sa mga tao upang bumalik sila sa ating Panginoong Yahuwah Aba. Ngayon po, tingnan natin, sino ba ang halimbawa ng isang hindi nagsisi? Kaya siya dinisiplina. Ginawa rin siya ng redemptive anger ng Diyos. Ito po ang sagot sa ikalawang kronika, 33, 10-11. Binigyang babala ni Yahuwah si Manases at ang buong bayan. Ngunit ayaw nilang makinig. Kaya pinasalakay sila ni Yahuwah sa hukbo ng hari ng Assyria. Nahuli nila si Manases, ikinadena at dinalang bihag sa Babylonia. Sino po ang halimbawa ng isang hindi nagsisi? Kaya po siya ginawaran ng redemptive anger, redemptive punishment ng ating Panginoon Diyos. Si Manases po, hari ng Huda at Jerusalem. Isa po siya sa mga pinakamasamang hari sa kasaysayan ng mga hari. Ano po bang mga kasamaan ng kanyang ginawa? Ito po, isa-isahin natin. Itinayo niyang muli ang mga altar ni Baal at mga poste para kay Asherah na winasak ng kanyang amang si Haring Hezekiah. Ito pong si Manases, anak ni Haring Hezekiah. Kung minsan po, nag-iisip ako, bakit halimbawa ito si Manases sumunod kay Haring Hezekiah na mabuting hari, inalis niya yung mga altar para kay Baal, poste ni Asherah. Ngunit yung sumunod, kamukha ni Manases, bakit ibinalik? Hindi ba niya nakita? Hindi ba niya nalaman yung kabutihan ng Diyos dahil sa pagsunod ni Haring Hezekiah sa ating Yahuwah Aba? Siguro maaaring sabihin natin, si Manases po, 12 taon pa lamang nung maging hari siya. Gayunman, dapat siguro yung mga hari ay kailangan meron silang impluwensya dun sa kanilang mga anak upang maakay nila sa kabutihan. So, unang-una po, ibinalik ni Manases yung mga altar ni Baal at ni Asherah. Ano po ang ikalawa? Itinayong muli ang mga sambahan doon sa mga matataas na lugar. Ikatlo, naglagay siya ng altar para sa kanyang Diyos-Diyosan sa templo mismo ng ating Yahuwah Aba, sa loob ng templo. Yung templo na sinabi niya kay
Solomon, na mananahan ang aking pangalan dito magpakailanman. Hindi na iginalang ni Manases, inilagay niya yung altar para sa kanyang Diyos-Diyusan. Ano pa po? Si Manases lumilok ng Diyos-Diyusan sa kanyang sariling kamay. Inilagay din yung Diyos-Diyusan sa loob ng templo. Ikalima, inihandog niya ang kanyang mga anak sa pamamagitan ng apoy sa lambak ng Ben Hinnom. Ay sino po ba yung nandun? Nandun po ang Diyos-Diyosang si Molech. Kaya anong ginawa niya? Inihandog sa apoy. Ano ibig sabihin nun? Nasunog. Namatay. Ano pa ang kanyang ginawa? Gumagawa siya ng panghuhula at pangkukulam at kumukonsulta sa mga espiritista na nakikipag-usap sa kaluluwa ng mga patay. Lahat pong ito, pinagbawal ng mahigpit ng ating Yahuwah Aba. Dahil po sa kanyang kasamaan, ano ang nagawa niya? Naakit niya yung mga mamamayan ng Huda at Jerusalem na gumawa ng mga bagay na kasuklam-suklam sa paningin ng ating Yahuwah Aba na masahol pa doon sa mga bansang sinakop ng Israel nang ibigay sa kanila ang lupang ipinangako. Ngayon, dahil si Yahuwah ay banayad sa pagkagalit, ano ang kanyang ginawa kay Manase? Pinatay ba niya? Hindi po. Ang katunayan, binabalaan pa niya, nagsalita siya kay Manase at doon sa mga tao. Anong ginawa nila? Hindi po sila nakinig. Binaliwala nila ang babala sa kanila ng ating Yahuwah Aba. Ang ating Yahuwah Aba po ay banayad sa pagkagalit, ngunit hindi ibig sabihin hindi na siya nagagalit. Ano po ang ginawa ng ating Yahuwah Aba dahil sa kanyang makatwirang galit? Pinadala niya ang mga hukbo ng Assyria upang bihagin si Manase at dalhin siya sa Babylonia. Ito'y nagbigay ng matinding kapighatian at dalamhati kay Manases. Bakit po siya kaya napighati, nadalamhati? Sapagkat nang bihagin siya, yung kanyang kamay at paa ikinadena o nilagyan ng tanikalang tanso. Ano pa po? Yung kanyang ilong nilagyan ng singsing. Ang alam ko pong nilalagyan ng singsing yung mga baka at doon sa Pilipinas yung mga kalabaw. Bakit po ginagawa yun? Upang pag tinalian, madaling mapasunod yung mga matitigas ang ulo na mga baka o kalabaw, ganun ang ginagawa. Kaya ano po ang naging pakiramdam ni Manases? Siya po'y napighati sapagkat inalipusta siya ng gusto, ibinaba ng gusto. Siguro sabi sa kanya, dito, wala kang kapangyarihan, hindi ka hari, busabos ka. Palagay ko po, nung hinuhuli siya, baka sinabi niya doon sa mga taga-Syria, bakit niyo ako hinuhuli? Pareho tayo ng sinasamba. Ngunit hindi sila nakinig at siguro tumawag na rin siya doon sa kanyang mga Diyos-Diyusan, ngunit hindi siya pinakinggan. Ano pong ginawa ni Manases? Dahil sa kanyang kapighatian at kalunos-lunos na kalagayan nang siya'y maging bihag sa Assyria. Ito po, ikalawang kronika pa rin, ituloy natin sa 12 hanggang 13. Sa oras ng kagipitan ay nagpakumbaba siya. Nanalangin siya sa Diyos niyang si Yahuwah at humingi rito ng saklolo. Pinakinggan ng Diyos ang kanyang panalangin. Kaya't pinabalik siya sa Jerusalem at muling naghari doon. Noon kinilala ni Manases
na si Yahuwah ay Diyos. Ano po ang ginawa ni Manases dahil sa kanyang kapighatian at kalunos-lunos na kalagayan nang siya'y maging bihag sa Assyria? Si Manases po ay buong pagpapakumbabang hinanap ang ating Panginoong Yahuwah. Sa wakas po, natuto siyang magsisi. Nanalangin siya at hiningi ang tulong ni Yahuwah. Kaya kadalasan po, sa panahon na tayo ay kinakastigo, pinarurusahan, parusang hindi kamatayan kundi parusang pagbabago, redemptive punishment. Ano pong nangyayari sa atin? Natututo tayong magsisi. Ano pong naging tugon ni Yahuwah sa panalangin ni Manases? Naantig ang kanyang kalooban. Kaya ano po kanyang ginawa? Ibinalik si Manases sa Jerusalem upang muling maghari. Kaya si Manases po ay naging isang bagong tao nung bumalik na siya. Naging bagong tao siya. Bakit po? Ginawa niya kung ano ang mabuti sa paningin ni Yahuwah Abba. Kaya yung listahan ng mga kasama ang ginawa niya, binaligtad niyang lahat yun. Nag-total about face po siya. Naging mabuti siyang hari. Sa ikalawang yugto ng kanyang buhay, naging mabuti siya. Dahil po si Yahuwah ay banayad sa pagkagalit, hindi niya pinarusahan kaagad. Ayon sa kasuklam-suklam na kasalanan ni Manases, ang parusang dapat sa kanya. Siguro kung tayong hahatol doon sa mga ginawa ni Manases, sasabihin natin, ay dapat ng patay niyan. Ngunit hindi po. Anong parusa? Parusa, sapat upang magbago siya, manumbalik siya, magsisi siya sa kanyang mga kasalanan. Yun po ang ginawa ng ating Yahuwah Abba sa kanya. Ginawa siyang bihag sa Assyria. Dahil naman po sa awa ng ating Yahuwah Abba, pinakinggan niya ang panalangin ni Manases at naantig ang kanyang damdamin, pinatawad niya. Dahil naman sa biyaya o pagpapala, ibinalik sa Manases upang muling maging hari. Kinilala rin ni Manases na si Yahuwah ang nag-iisang tunay na Diyos. Kaya masasabi po natin na sa huling yugto sa buhay ni Haring Manases, naging mabuting hari siya. Kaya kung ihahambing natin siya kay Haring Solomon, na may magandang pasimula, ngunit napakasamang wakas. Siya, napakasamang pasimula, ngunit magandang wakas. Alin po ang mas mabuti? Kayo na po ang bahalang magpasya. Ano po ang pinakikita ng ating Yahuwah Abba dahil sa kanyang banayad na pagkagalit, awa at biyaya? Ito po ang sagot sa unang Korinto 13:4-7. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo, hindi nag-uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama, hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Ano po ang ipinakikita ng ating Yahuwah Abba dahil sa kanyang banayad na pagkagalit, awa at biyaya? Ang banayad na pagkagalit, awa at biyaya ay nagpapakita po ng labis na pag-ibig o pagmamahal sa atin ng ating Yahuwah Abba.
Ang binasa po natin ay kung ano ang pag-ibig, mga katangian ng pag-ibig. Ang sabi nga ni Apostol Juan, si Yahuwah ay pag-ibig. Kaya yung hindi umiibig, hindi kilala ang ating Yahuwah Aba. Kaya upang makilala mo ang ating Yahuwah Aba, kailangang umibig ka. Ang pagmamahal po ng ating Yahuwah ay hindi nag-i-excuse sa atin, sa ating mga kasalanan. Ngunit, yung pag-ibig niya humahanap ng daan sa pamamagitan ng banayad na pagkagalit, awa at biyaya upang tayo ay matubo sa ating mga kasalanan. Upang tayo'y magbago, magpanumbalik ng buhay. Ano po ang ginawa ng ating Yahuwah Aba dahil sa kanyang pagmamahal? Isinakripisyo niya ang kanyang nag-iisang bugtong na anak upang tayo ay maging anak ng ating Yahuwah Aba. Ito po ang kanyang ipinanukala nung palayasin ng Diyos ang mga tao sa halamanan ng Eden. May panukala na siya na isusugo niya kanyang bugtong na anak upang mamatay. Upang ang lahat ng tao magkaroon ng pagkakataong maligtas. Ganyan ang kanyang ginawa upang tayo'y maging anak niya. Ngayon po, dahil tayo ay mga anak ng Diyos, ano po ang ginagawa niya sa atin? Ang sagot po, ito sa Hebreo 12, sa 1 hanggang 5, 10 hanggang 11. Baka nakalimutan nyo na ang pangalan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya. Anak, huwag mong baliwalain ang pagdidisiplina ng Panginoon. At huwag kang panghinaan ng loob kung sinasaway ka niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo niya ang itinuturing niyang mga anak. Sa maikling panahon, dinidisiplina tayo ng mga ama natin dito sa lupa ayon sa inaakala nilang mabuti. Ngunit ang pagdidisiplina ng Diyos ay laging para sa ikabubuti natin upang maging banal tayong gaya niya. Habang dinidisiplina tayo, hindi tayo natutuwa, kundi nasasaktan. Ngunit ang ibubunga naman ito sa bandang huli ay ang mapayapa at matuwid na pamumuhay. Dahil po tayo ay mga anak na ng ating Panginoong Diyos, ano po ang ginagawa niya sa atin? Ang ating Yahuwah Aba ay dinidisiplina at pinarurusahan tayo kung kailangan. Dahil po sa banayad na pagkagalit ng ating Yahuwah Aba, pinipigilan niya na parusahan tayo. Kung parusahan man tayo, hindi ayon sa bigat ng kasalanang ginawa natin. Magaan ang parusa. Yung parusa nga niya ay upang mapanumbalik tayo, mapagbago tayo, hindi upang patayin tayo. Kaya binibigyan tayo ng pagkakataon na magsisi. Kamukha ng ibinigay kay Haring Manases. Gawin natin, magsisi tayo, gawin natin ang teshuvah. Alam natin ang teshuvah, ano po? Ibig sabihin noon, kikilalanin natin ang ating kasalanan. Pagkatapos, pagsisisihan natin. Ikatlo, itutuwid natin. Hindi na natin gagawin yon. At ikaapat, babalik tayo sa ating Yahuwah Aba at sa ating Yahushua HaMashiach. Pananatilihin natin yung matibay nating kaugnayan sa ating Yahuwah Aba. Kaya,
Kung patitigasin po natin ang ating mga puso at mananatiling matigas ang ating mga ulo, didisiplinahin at parurusahan niya tayo. Maaring pabigat ng pabigat yung parusa sa atin. Kagaya ng parusa kay Haring Manases. Medyo mabigat yung ikadena ka. Lagyan ka ng singsing sa ilong. Ngunit yung po ang nakapagpabago kay Haring Manases. Kaya ano po ang dapat nating tandaan? Kung tayo ay tinutuwid at pinarurusahan ng ating Yahuwah Aba na tayo'y kanyang mga anak. Bilang mga anak, dinidisiplina tayo. Maaring pinapalo tayo, kaya kahit na po masakit, ito po ay magdudulot ng pag-ani ng tamang pamumuhay at kabanalan. Ano po ang mararanasan nung mga taong tumugon sa pamamagitan ng teshuvah sa pagiging banayad sa pagkagalit ng ating Yahuwah Aba? Ito po ang sagot, Zephaniah 3:17, huling talata na ating babasahin. Nasa piling mo si Yahuwah na iyong Diyos, at ang kanyang kapangyarihan ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Siya'y magagalak sa iyo, at ang pag-ibig niya ang magbibigay sa iyo ng bagong buhay. Masaya siyang aawit sa laki ng kagalakan. Ano po ang mararanasan ng mga taong tumugon ng teshuvah sa pagiging banayad sa pagkagalit ng ating Yahuwah Aba? Ang sabi po, masisiyahan ang ating Yahuwah Aba sa atin. Mararanasan natin ang kanyang kamanghamanghang kasiyahan. Kagaya po ng ginawa ni Haring Manases. Ano po ang kanyang ginawa? Yung teshuvah. Nagbalik loob siya. Nagsisi siya. Kinilala niya yung kanyang mga kasalanan. Binago niyang lahat. Pinagtatanggal niya yung mga altar ni Baal at ni Asera. Pagka ganun po ang ginawa natin, ang sabi, ang kapangyarihan ng ating Yahuwah Aba ang magbibigay sa atin ng tagumpay. Kaya nagtagumpay si Haring Manases. Nagawa niya yung mabuti. Ano pa ang kanyang ginawa? Hinikayat niya na sambahin ng mga tao, yung mga mamamayan ng Huda at Jerusalem, ang ating Yahuwah Aba. Kung dati-dati, nahimok niya sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, nang siya'y magbalik loob, gawin niya ang teshuvah, nahikayat niyang sumamba sa ating Yahuwah Aba. Kaya, nagalak ang Yahuwah Aba sa kanya. At ganun din ang mangyayari sa atin. Magagalak ang ating Yahuwah Aba sa atin. Ang pag-ibig niya ay magbibigay sa atin ng bagong buhay. Kagaya ni Manases, nagkaroon ng bagong buhay. Kaya ganyan din po ang gagawin ng ating Panginoon Diyos sa atin. Kung tayo'y magkakasala, lalapit tayo. Magsisisi tayo sa ating mga kasalanan. Kikilalanin natin. Pagkatapos, lalayuan na natin yung kasalanan. Itutuwid natin. At babalik tayo upang patibayin natin yung ating kaugnayan sa ating Yahuwah Aba. Ano po sabi niya? Bibigyan tayo ng bagong buhay. Na yan ang pinakahihintay natin. Ang bagong buhay na tayo ay makakasama sa rapture o harpazo. Yun ang pinakahihintay natin. Kaya tayo po, ipako natin ang ating mga paningin sa ating Yahuwah Aba na siyang magbibigay ng bagong buhay para sa atin. Gaya nga ng sinabi sa banal na kasulatan, kung
Sa unang Adan, pumasok ang kamatayan at ang kasalanan at ang kamatayan. Sa huling Adan, tumutukoy sa ating Panginoong Yahusya, magkakaroon ng buhay ang mga tao. Yun po ang buhay na pinakaasam-asam natin, makapiling natin ang ating Yahuwah Aba at ang ating Yahusya HaMashiach. Makasama tayo, agawin tayo sa himpapuwid upang makasama nila habang buhay. Tumayo na po tayo, mga mahal na kapatid. O dakilang Panginoong Yahuwah Aba, totoong galak na galak ang aming mga puso o dakila naming Diyos. Sapagkat muli mong tinuruan ang iyong mga anak. Natutunan namin ang isa pa sa iyong mga katangian, ang pagiging banayad sa pagkagalit. Ito ay ginagawa mo sapagkat mahal mo ang mga tao. Ayaw mo na sino man ay mapahamak, kundi ang gusto mo o dakilang Yahuwah Aba, lahat ng tao ay magsisi, makabalik sa iyo o dakila naming Diyos, upang manahin ang lahat ng iyong mga pangako na sa araw na darating ang aming Panginoong Yahusya, aagawin niya kami upang makasama niya at makasama mo o dakilang Yahuwah Aba, upang kami makasama sa bayang banal na iyo pong inihahanda sa bawat isa sa amin. Ngunit habang kami naglalakbay sa magulong sanlibutan ito o dakila naming Diyos, maraming mga balakid, maraming mga panganib. Ang dalangin po namin o dakila naming Aba, itulot mong sumunod kami sa lahat ng iyong mga utos, lahat ng aming mga pinag-aaralan. Itulot mong tumimo ito sa aming mga puso. Gawin naming masikap upang kami po maging karapat-dapat sa aming pagsambat paglilingkod sa iyo pong banal na pangalang Yahuwah Aba. Gamutin mo po ang may mabibigat na karamdaman. Ibigay mo ang lunas sa may mabibigat na suliranin. Ibigay ang mga biyaya sa mga anak mong naghihirap sa mundong ito. Ibuhos mo ang iyong biyaya o dakila naming Diyos upang kaming lahat na tinawag mo sa assembly kasama ng aming mga anak. Itulot mo kaming lahat makapagpatuloy, sumasamba, naglilingkod sa iyong banal na pangalang Yahuwah Aba. O dakilang Panginoong Yahusya, ikaw po ang luklukan ng mga biyaya, ang amin pong tanging tagapamagitan sa Ama. Ikaw din po ang aming hari at aming tagapagligtas. Ikaw ang hindi magmamaliw na pag-ibig sa amin ng ating Ama. Ikaw po, o dakilang Panginoong Yahusya, ang nagdanas ng matinding hirap at inihandog mong iyong buhay upang ikaw ay mamatay sa krus, upang mabayaran ang lahat ng aming mga kasalanan. Opo, dakilang Panginoong Yahusya, susundan ka namin, susundan namin ang iyong mga yapa, ang magagandang halimbawang iniwan mo sa amin. Samahan mo kami, makipamato ka sa bawat isa sa amin, upang makatiyak kami, o dakilang Panginoong Yahusya, matatapos po namin ang aming mga takbuhin. O dakila po naming Yahuwah Aba, sumasampalataya po kami, nadinig mo ang daing ng iyong hamak na mga alipin. Ang lahat po'y magalang naming ipinakikiusap sa pangalan po ng aming Panginoong Yahusya HaMashiach, dakila po naming tagapagligtas. Amen. Tingin mo'y asyaran, si Yahuwah ay ang alari, si Yahuwah lamang. Buong puso kaluluwa, at lakas mo siyang
na pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwah Abba, ang biyaya at kapangyarihan ni Yahushua HaMashiach, at ang laging pagsama ng banal na Espiritu sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, konting paalala lang po. First of all, yung ating pagsamba for next week, ito po araw ng Sabado for the English worship service. Meron pong konting pagbabago. Sa halip na ito'y gawing 10 a.m., gagawin po itong 12 o'clock noon time sapagkat ito'y gagawin in person doon po sa Granite Bay. At pagkatapos po noon, 3 p.m., meron po tayong BLP live class. Tatalakayin po natin ang ukol po sa Ezra, Nehemiah, tsaka Book of Esther. Ang ating pong autumn feast ay malapit na. Magsisimula po September 20. Trumpets, in person po ito sa Southern California. At ito po ay itutuloy doon po sa ating online worship gathering for Atonement, September 30. Tapos yung Tabernacles, October 4 to 11. Yung October 11, meron po tayong in-person na pagsamba gagawin po sa Fremont. Yung ating pong paghahanda ay preparatory prayer, September 15 to the 19th. Natatapos na po ang ating pagsamba. May Yahuwah Abba and Yahushua HaMashiach bless all of us. O halina't kay Yahusha'y sumunod, at kami na magkalinga ng Ama. Tuparin ang utos niya, tayo'y magpakatatag, at sa panig natin ang Amang Banal. Panghawakan